Why take the fastest way when the long road has its own story? Instead of flying straight to Cebu City, we began in Dumaguete. From there, 300 kilometers of buses, roros, and endless coastline carried us across the Visayas. It wasn't the easiest route. Every transfer, every crossing, every mile tested us. Was our destination worth it? Find out. Good morning guys, nandito naman tayo sa biyahe. By the way, my name is Red and I'm on a mission to visit the 81 provinces of the Philippines. And today, ay nandito tayo sa city of Dumaguete, pero this is not our final destination. Babiyahe pa tayo today, pumunta tayo ng Cebu kasi ang pinaka-target talaga natin ay Bantayan Island, north of Cebu. Tara, samahan nyo kami, biyahe tayo today. So nandito pa rin tayo sa Robinson's Mall sa Dumaguete. So ang mangyayari is, imi-meet up ko yung kapatid ko dito kasi dito siya nakatira sa Dumaguete, and then we'll travel south, actually we'll travel north, then tatawid kami sa island of Cebu via bus, and then pagdating namin ng Cebu City is imi-meet up naman namin yung mama ko and yung iba kong mga kapatid, and then sabay-sabay kami pupunta ng Bantayan tomorrow. But for now, first of order of business, kakain muna kami. May rice ya? O ako ng rice. Ako'y mag-vlog the whole time kaya na siya work. So kasama ko ng kapatid ko. Of course, nandito din yung wife ko. I used to live in Dumaguete, by the way. So dito ako nag-aral ng college back in 2005 bago ako lumipat ng Davao. So medyo familiar pa din ako sa lugar. Pero ang tagal ko na hindi nakakabalik dito. Parang ang last time ata ako pumunta dito is mga 2022. I don't know. Hopefully next time ay makakagala talaga tayo dito sa Dumaguete kasi gusto ko din tara sanang balikan eh. Tara. So ang biyahe natin today ay dito. Magsisimula tayo sa Dumaguete, which is here. And then aakyat yung bus, tatawid ng dagat, sasakay tayo ng Roro. And then biyahe pa north, papuntang Cebu City. And then bukas, papuntang Bantayan ay doon pa, north pa talaga. So medyo malayo-layo ang biyahe natin today. Yan na ang bus natin, pa Cebu. Alas 12 pa ang biyahe ng bus, maghanap muna tayo ng chichirya daw. Kang madre. Chichirya. O kaya lang? Ay, di na. Abi ako yung punch pa. Dera. Thank you. Parang ang tagal ko na hindi nakakabili ng chippy. Lagi lang kasi siya natatalo ng mga ng mga uwish. Pinapalaki ba ng lion yung tupa kaya patience is a virtue? Okay. So this is our first stop. Nandito kami ngayon sa Tampi Port. Nandito yung Roro. And yan ang sasakyan namin patawid ng Cebu Island. So binayaran namin total sa bus is 372. Pero may separate na fee for the ferry which is 135 yung standard. Yung estudyante of course and senior may discount yun. Alas 2 pa daw ang biyahe. 1:30 pa. So medyo matagal pa kaming tatambay dito sa port. So hindi pa nakakasakay ng barge, ganito po sumakay ng barge.
Pag nandito ka sa Visayas, marami talagang chance na ito ang mga masasakyan mo. Yung mga inter-island na mga barge, mga roro. Maraming ganito dito eh. Nung dati nag-aaral ako sa Dumaguete, lagi ako sumasakay sa mga ganito. Kaya ako lagi sinasabi na ang ganda ng Pilipinas and ang hirap talunin ng dagat sa Pilipinas. Kasi like, look, literally, random port in one of the islands in Visayas lang. Tapos ganito kaganda. And especially pag tatawid ka na sa Cebu Island, I don't know if Santander ang baba namin or Liloan. Nung naalala ko kasi, ang tagal ko na kasi hindi din dumadaan doon. Noong 2014, nung nasa ako pumunta doon, yung dagat sa mismong port nila, turquoise water. Kaya ako gustong puntahan ng Visayas because of this, dahil sa mga dagat niya. And because island siya, marami kang options ng dagat. Yes, may mga dagat sa Luzon, marami ding dagat sa Mindanao, and magaganda din ang mga dagat doon. Pero may something kasi sa Visayas na mas na-develop nila yung inter-island and then yung parang island life na ang sarap lang talagang puntahan. Natry mo magmotor-motor sa Visayas, isa yun sa mga pinaka-gusto kong gawin sana eh. Gusto ko nga sanang tumira sa Visayas for several months and then ikutin ko lang ng motor. One of these days, mapapapayag ko din talaga yung asawa ko. Gagawin ko talaga yun. Iikot ako sa Visayas. Gaano kainit dito? Ganun ka ba na ata, parang binabagyo na ata doon? Ang dilim. Okay, malapit na tayo. Maybe in 10-15 minutes, narating na tayo. So that is already the island of Cebu. Hindi lang ako sigurado if still Santander ang drop-off natin. Kasi meron ding Liloan, and then ang sabi ng kapatid ko, meron din ibang option eh. I don't know, pero ang sigurado ko lang is dito na tayo sa Cebu. It's been mga 10 minutes na siguro, hindi pa rin kami nakakadak. Lumipat lang ako dito para ibang angle naman. Pero tingnan nyo naman yung dagat, ang ganda. Island of Cebu. Tapos merong yung isang barge kanina galing yan siya dito. Tapos andun na siya ngayon. Then yung buong island para natatakpan na ng ulan siguro yan. Ang dilim na doon. I-compare mo yung island na yan. Compare mo dito. Parang summer dito, tag-ulan dun. Tingnan nyo, yan yung sinasabi ko talaga. This is the port. Turquoise water. And seaport siya. May dumadaan na mga sasakyan, may mga roron dumadaan. Pero ang tubig is ganyan pa din. Ganda dito. May picture na video ako. Ako na lang palang tao na iwan. Baba na tayo. Yay. Oh, tingnan nyo naman. Tingnan nyo gaano kaganda ang tubig. Nakabalik na kami sa bus. Nagtanong ako kay kuya kanina. Hindi daw ito ang Santander. This is Bato, Talisay. So isang port lang din. Pero even so, so far dalawang port na napuntahan ko dito sa South Cebu. Maganda lahat ng dagat. Anyway, sige, tuloy tayo sa biyahe natin. On our way to Cebu City. Imagine if nagdadrive kayo along this road. Tapos, pwede kayong huminto at a random location para maligo. Or even para tumambay lang. Isa to sa mga pinapangarap kong gawin. This is the coastline of South Cebu. Pohon-pohon. Okay, manloob yan na siya tipro. Gusto na siyang tapad niya.
after 7 hours na biyahe, nakarating na rin kami sa Cebu. So, ang laking miscalculation na nangyari. Hindi namin na-account na ang bus ay titigil-tigil sa mga stops. Ang supposedly 5 hours na nabiyahe ay naging 7 hours. Mabilis na naman from Dumaguete papunta dun sa port, and then from port is less than 1 hour lang din naka-cross na din kami ng dagat. Pero pagsakay namin sa bus is para kasi siyang instead na dito sa baba, yung sa pinakadulo, tas paakyat, galing pa kasi siya dito sa bandang taas pa. So dito bumaba pa siya, tapos umakyat pa. Dahil pagdating namin ng Cebu na, medyo matraffic na kasi, kaya medyo na late din kami. Anyway, nandito kami ngayon sa Ayala Center, Cebu, and i-meet up lang namin yung pinsan namin. We'll have dinner. I don't know ano mangyayari later, pero pagod na talaga kami. Kakain na lang kami after, and then baka umuwi na. Nasaan ba yung mga kasama ko? Magsisiyar lang daw sila, tapos iniwan sa akin itong lahat ng mga bagahin na dito lahat. Cebu is one place na yung parang supposedly lagi ko na pupuntahan kasi malapit ako sa Dumaguete before. Pero hindi ako familiar sa Cebu. Pero may Google Maps naman. Last time ko pumunta dito was 2022 to attend, 2023 pala, to attend a friend's wedding. And then naglakad-lakad ako sa Colon, naglakad-lakad ako sa San Antonio, sa Santo Niño Church. Naglakad-lakad ako sa Santo Niño Church. Pero hindi ako masyadong nakapupunta dito sa Cebu. Good morning. So it's the next day. Hindi na ako nag-vlog masyado kagabi kasi after namin kumain ay dumiretso na kami sa hotel and then natulog na din. Sobrang pagod na talaga. So ngayon nandito na yung mama ko and then my siblings. Pupunta na kami ngayon sa bus terminal, particularly sa North Bus. If pupunta pala kayo ng bantayan nyo yun kasi merong South and North Bus Terminal, baka mawala kayo. Pupunta kami sa North Bus Terminal. We're hoping to catch yung 9 AM na bus papuntang Bantayan diretso na. Otherwise, kailangan namin mag-antay ng 2 oras kasi 11 AM pa yung next na bus. Yung sasakyan namin is na diretso na daw ng Bantayan Island. Hindi na kami kailangan maglipat-lipat. So, we're hoping na yun ang abutan namin. Nagkuhan ba ka? Nag-exercise na ba ka? Oo. Smile mga tambok. Bahala mo bisa, basta mag-bit ane. Kategorya na yung mga vlogs. Di, magsawa po ko. Katagalog ka. Kapag Magtagal- yung mga followers ng Bisaya ka. Oo, nagabisaya ka ni ko? Kabalo ka tayo mo na kasi kagahapon. Sa bubo ka na discuss siya. Ang lechon. Ang lechon. Lechon dyan din ako. Time sa. Ngano, importante na lechon. Naon sa naman si Buboy. Okay na daw siya. Sa lechon. Yan iba yato pagkahuman sa masayap din. Iba sila ni balhin sa mabon. Nami PWD, nami student o nami senior. Pila ka senior? Isa ka senior, isa ka estudyante o isa ka PWD. Tulo ka regular? Oo, tulo ka regular. 6 mo ka po? Oo, 6 mo. 1,410. Ha? 1,410. Sorry. Pare, sir mo. May 10 kayo, sir? Wala, 20 lang. 20? Kana lang, sir? I don't know anong nangyari, bakit hindi nila na-count yung number of passengers. So basically, nagbayad kami doon sa may entrance pa lang yung ticketing talaga nila. Tapos, pwede pa lang dumiretso siguro dito sa bus. And then may mga nakaupo na, binigyan kami ng tickets. Buong ending, wala akong upuan. Pero after mga an hour, may bumaba naman. So, andito na ako. Pero yun lang, kailangan ayusin nila ang sistema dito kasi nagtiticket sila dito sa bus, tas meron ding ticketing doon mismo sa may entrance, kaya hindi nagkakatugma.
We have been traveling for more than 3 hours na. Wala pa din kami sa Agnaia. If there's anything na gusto ko talagang i-share sa inyo and I need to let you guys know, walang parang mga special trip dito. You have to ride yung mismong bus. And marami siya mga hinto. So if sinabi ni Google Maps na 2 hours lang from Cebu to Agnaia, add an hour or 2. Kasi hindi pa talaga. Ang sabi dito ni Google Maps sa akin is 2 hours ang biyahe. Pero 3 hours na kami mahigit. Nung change ko siya sa transit, 2 hours and 48 minutes daw. Pero 3 hours na kami mahigit na nagbabiyahe dito. Mahirap talagang tansyahin yung mga hinto-hinto ng bus. Kaya take that into consideration if nagpaplano kayong pumunta dito. Of course, unless meron kayong sarili yung sasakyan. Finally, at umabot na din tayo sa Agnaia Port. Mahigit 3 oras talaga yung biyahe. Si Google Map is off by 30 minutes doon sa transit. Pero ganun talaga, hindi naman niya makakount yung ilang stop ang mangyayari doon sa bus eh. Anyway, so ngayon, yung kapatid ko ay bumibili ng ticket para sa ferry. Sasakay kami, and then pagdating namin sa mismong Santa Fe Port, which is in Nabantayan na, kakontak naman namin yung mga hotels na tutulugan namin, may libreng sakay na daw papunta sa mismong hotel. Ay, excited na ako. Pero gutom na din ako. Gutom talaga ako. Yeah. Okay. Hindi pa ako makaiwan. Di pagbalik na ako di. Diba? Uhihihi pa kasi muti pa kami naiwan. Umalis na finally yung ferry papunta ng Agnaia. Ay, papuntang Bantayan na tayo finally. Wala pa kaming lunch. Ang kinakain namin is ganito. Yung butter toast ng, Gardenia. May air condition na area sa loob. Pero mas masarap tong hangin dito eh. Dito na muna ako sa labas at tambay. Habang kinakain tong butter toast ko. The ferry is 1.5 to 2 hours daw. And pagdating namin doon ay susunduin na kami ng hotel. So, very much looking forward na makahiga na maayos and makarelax sa dagat. Now, the thing is, wala akong leave for this vacation kasi busy kami sa trabaho. So, pagpunta namin doon, technically magtatrabaho lang din ako. Magtatrabaho ako, pero at least pag nagtrabaho ako doon is nasa relaxing and magandang na lugar. And then in the afternoon, pwede tayong gumala sa Bantayan. Yung hotel na binook namin is maganda. We're at 42 sa pictures niya. Sa Agoda, maganda siya. So, even if wala kaming leave, maganda namang yung lugar na pagsasayahan namin. And then may dagat sa harap, kaya exciting. Balik sa aming habas para kunin yung gamit. Tapos pagkalabas na ng barge, ng ferry, bababa na din kami para i-meet up yung magsusundo sa amin papunta sa hotel. Nasa Bantayan na tayo finally. Naantay lang namin yung sundo. Ito na yung sundo ng hotel ng mama ko. Iba kasi ang hotel namin. Hindi nasabay ng book kaya iba-iba kami ng hotel pero ito na siya. Enjoy sa inyong bakasyon! Sa karon sir wala pa man pero kuan naging season karon noon. Sa season sa Salabay. Oo. Pero wala rin nabalita ng ano. Wala man sir. So apparently, naay sa labay season ang Bantayan after summer from June to September. So, according to Gemini. See? Wala ko naman sa wala pa ko. Yes. Okay, ligo ron kami ato. Sa Tagalog sa labay. Dikya. So,
Dikya. So it's Dikya season. Hindi namin alam ang Tagalog ng salabay because we call it jellyfish char. Pila po nang bayad sa tricycle ko yan? Kung dili lang tapos man lang, poblasyon, pero na siya, ang minimum din ang 20, 30, na. Pila ko yan? 20 to 30. Per tao to siya? Oh, per person. After literally 24 hours ng biyahe, nandito na din tayo sa Bantayan Island. Wala pa yung room namin, alas 3 pa daw siya available and the time is 2:22. Pero okay lang, tatambay na lang muna kami dito. Ito yung beach nila. Nandito kami ngayon sa Kota Beach, sa Bantayan and white sand. Maraming restaurants and mamaya na ako magsasaya. Higa muna ako bago ako sa biyahe. At the start, I asked if this trip was worth it. Would it have been better to just fly straight to Cebu and skip everything in between? For me, the answer is yes. I never mind the long rides, and I don't mind if things don't go exactly as planned. Honestly, I didn't even do much research before we left. I just adjusted along the way. And in return, I get to revisit Dumaguete even for a short while. I got to watch the coastline drift by and imagine stopping for a quick swim. This to me is one way of really seeing the Philippines. But here's the caveat. My wife hated it. She was mad at me the entire trip. Oh, Jesus, why on earth did I make her travel 300 kilometers like that?